Alam nyo ba kung bakit meron pong butas dito, no? At alam nyo ba na napakahalaga ng butas na yan sa ating gearbox? Alam nyo ba kung bakit? So kung mapapansin nyo, grabe yung pinagdaanan ng gearbox na ito. Ayan, grabe po yung tagas. Bakit nga ba tumagas yan? Bago naman po yung oil seal na kinabit. Yo, for today's video, Yamaha mga idol, MIUI 125. So grabe po yung pinagdaanan ng kanyang gearbox. Unang-una sa taas, grabe yung dumi. At hindi daw po siya makapag-washing dahil nagdudumit po dito, naglalangis po yung kanyang gearbox. Nagpapalit po siya ng bagong oil seal. Mga idol, pero ganito po yung nangyari, oh. Grabe, tumatagas. Imbis na maayos, ay lumala po yung kanyang problema, no? Ayan. So, ano daw po yung problema nito, sabi ng ating tropa. Kaya dinala niya po sa akin, no? Pinatingin niya for second option. Ayan. So, sabi ko sa kanya, yung may problema niyan, oil seal. Ayan. So, sabi ko, oil seal yan. At hindi nga tayo nagkamali mga idol. Ayan, no? Ayan. So, bago natin tignan yung oil seal, tignan muna natin kung may mga na-damage pa dito nung ikinabit. Kasi nung hinila ko ay medyo maganit, no? Ayan, at nalaglag to. So, wala naman ako napansin dito. Ayan, lilinisan na lang natin to. Ayan. So, goods pa yan. Alrights pa yan. Alrights pa. Ayan. So, dito ay tinusubukan ko kung may tama na iba. Ayan, inaalog-alog ko. At yung bearing medyo maganit na. Dahil nga po ay natuyuan nga din po ito ng langis, no, ng gear oil. 2 days pa lang po mula nung pinagawa niya ay nagtagas, no. Pagka-uwi niya sa bahay ay tumagas agad, napansin niya na nagtatagas. So nag-refill po siya at pinaabot niya pa ng bukas, sa kanya po pinatingnan sa atin. At dito na-check ko yung kanya mga bearing ay medyo maganit talaga, matigas. Ayan, no. So, yung itong part na ito, tatanggalin natin tong kanyang oil seal, yung kanyang gasket dito. Ang pagkakasabi kasi ni tropa, bago daw po itong nilagay. Ayan, yung pinalitan daw po ito, kasi ito yung pinaghinalaan nilang tumagas. Yung, kasi tumatagas na daw po, kaya uubos po yung kanyang gear oil. Ayan, at basang-basa daw po talaga dyan sa part na yan lagi. Kaya ang ginawa, nung gumawa, ay pinalitan nito, no? Pinalitan ng bago. Pero sabi naman daw po ni tropa o sabi ng may-ari ay okay pa naman daw po yung gasket na yun. Bakit pinalitan? Yun daw po yung pagkakasabi ng unang gumawa. Ayan, so tanggalin na rin po natin kung ano yung sitwasyon nito, no? Baka mamaya ay may damage po yung kanyang gearbox o yung kanyang crankcase na ito, kaya nananagas, no? So, wala naman akong napansin damage. Dito lang po, ano, yung mga gasket maker na kinabit. Bagong-bago pero naglagay sila ng gasket maker, no? Pag bago ito, kahit hindi ka na maglagay ng gasket maker mga idol. Ayan. Tanggalin mo lang po yung mga excess na gasket maker na nakakabit at goods na po yan. Kahit hindi ka na maglagay ng mga ganyang maker pa. Alright. So, lilinisin natin yan mamaya. Okay. So, dito po tayo. So, siguro naman nakikita nyo na kung saan po yung problema. Ayan, oh. Nakita nyo ba yung kanyang oil seal? Bakit ang layo? Yan, oh, focus natin. Nandun na po yung oil seal, nakadipit na po doon sa bearing. At nakita nyo ba yung butas? No? Nasa loob na po yung butas. No? Kumbaga, yung butas na sisingawan dapat ng mga tubig na pumapasok doon sa kanyang brake shoe ay napasok na po doon sa loob ng gearbox. Ayan, so matik po yan. Kung ano man yung laman po ng gearbox ay tutulo niya yan mga idol, no? Pag umiikot po yung ating gearbox ay tumatalamsik po yung mga oil at matik po yan. Yung ibang mga excess oil o yung mga aapaw na oil ay papasok po dun sa butas na yon, no? Biruin nyo naman, no? Pati dito po sa part ng kanyang brake shoe ay tumawid na rin po yung langis. Okay? Sa pagkakasabi natin ni tropa ay bago na po yung oil seal. Okay? So tanggalin natin yung bearing para mapakita ko sa inyo, no? Kung ano po yung butas na sinasabi ko, no? Ayan, napasok na po yung part na yon sa loob ng gearbox, no? Hindi po dapat kasi yon na napapasukan po ng hindi dapat yan napapasama sa loob ng gearbox. Ayan, no? Yung butas na yan, dito yan eh. Ayan. So ito po yung mga singawan, halimbawa yung brake shoe ay napasukan po ng tubig, dyan po lalabas, o yung mga kung ano man yung mga singawan, init or breather o ano man tawag dyan. Alright. Okay, so comment down below kung ano yung pinakasaktong gamit nyan. So ganito lang dapat kasi maglagay ng
kanyang oil seal nyo sa bunganga lang. Hindi dapat isagad, no? Kung napansin nyo ay dinikit nga ni tropa ito doon sa part ng kanyang bearing, no? Magkatabi na sila ng bearing. So matik po yan, yung butas ay mapapaloob na sa part ng gearbox. So kung ano man po yung mga nasa loob ng gearbox ay papasok din po doon sa may butas na yun, no? At isusuka niya sa labas. Kaya ganun po karami yung langis na tumutulo at kaya ganun po natuyuan po yung kanyang gearbox. Ayan po yung butas na yan, no? So sana nakikita nyo. Alright, kung may MIUI kayo, baklasin nyo. Okay, o di kaya may GY6 kayo dyan, baklasin nyo para makita nyo yung butas na sinasabi ko. Alright, joke lang ha. Kidding aside mga idol. So ganito lang dapat kasi maglagay ng oil seal sa bunganga lang. Pero hindi naman masyadong bunganga, ipasok mo lang siya sa loob ng onte. Okay? Ayan, yung tipong hindi siya malalaglag mga idol. Ayan. So ipifit mo lang siya paloob. Okay? So lilinisan na lang natin to, no? Kasi medyo madungis pa at lahat ng part lilinisin natin at ibabalik natin, sasalpak natin sila lahat. Para matry natin kung ito ba ay naglalangis pa o hindi. Pero yung butas na yan na sinasabi ko, tinutukoy na sinasabi kong butas, ay mawawala na po yung pagtutulo dyan. Kasi tatama na po natin yung kanyang pagkakamali sa pagkabit nitong kanyang oil seal. Pero bago yon, gaya na sinabi ko, lilinisan natin yan bago natin buuhin. Alright, siguro naman alam nyo na kung paano ito buuhin. Okay. So, dito po, no, ipaliwanag ko lang na maayos, yung nangyari dito naging maganit. Dahil nga po, sabi ni tropa, ay natuyuan daw po ito ng oil. At sabi niya, 2 days pa lang nung pinagawa niya ulit. So, yun po yung nangyari sa mga bearing, gumanit, no? O may parang kayod, no? So, sana, hindi magingay ito pag pinaandar. So, ayan naman, so siguro nakikita nyo na yung butas na sinasabi ko. Pagpasok ng oil seal, ipapasok lang ng bahagya. Hindi ilulubog. Okay? Hindi mo siya ipapasok papunta po sa loob, no? Diyan lang po siya sa may bunganga kasi diyan naman po talaga siya nakalapat. Alright. So, sa mga idol natin, so sana may nakuha yung tips at kalaman dito sa ginawa natin. Ayan. Okay na, oh. So, check natin kung may tagas. Kung mapansin nyo itong basa na ito, hindi ko pa po nalinis. Ito po yung kabilang side na yan, hindi ko nalinis yung kabilang side na ito. Yan po yung napatuyo natin para makita natin kung tumatagas po o may lumalabas na oil doon po sa part ng butas na sinasabi ko. So yun, wala no. Ayan o. Naglagay na rin po pala ako ng gear oil dyan. Baka sabihin nyo wala po siyang gear oil. Meron na po yung gear oil at yung may-ari po ay nasa likod ko lang. So imposible naman na hindi ko yan nilagyan ng gear oil. Baka sabihin nyo scam, walang gear oil, walang laman. May gear oil po yan mga idol, no. Siguro naman kung ikaw yung customer, hindi ka papayag na pinaandar yung motor mo na walang gear oil. Okay? So ayan, no, wala nang tagas. So ganoon lang dapat mga idol, no, magkabit po ng oil seal, hindi mo siya isasagad, yung saktong nasa buwanga lang. Alright? So sana sa ginawa nating video mga idol o sa video na ginawa natin ito ay minakuha kayong tips at kalaman kung paano ikabit yung oil seal sa ating mga M3, sa ating MIUI o sa ating mga GY6, no, na wag isagad doon po sa part ng bearing. Alright, so dito lang muna ang video natin mga idol, mga tropa. Sana nagustuhan nyo, at kung nagustuhan nyo ay baka pwede nang subscribe ng ating YouTube channel. Pahit na rin natin notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out mga tropa. Bye bye, maraming salamat po, ingat.